Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome na naman po sa isang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo ay hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Operations Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team. Of course, mula po sa ating technical side, ng ating Master Control, nandiyan pa rin sina Milo Jonela at Susan Aison. Sa ating Wirecast, si Justin. And of course, sa ating live streaming, nandiyan din naman si Hero. At ang ating executive producer, walang iba kundi si Miss Stephanie Vicente. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kami po ay inyong napapakinggan at napapanood live sa pamamagitan po ng ating Facebook broadcast. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. At syempre, napapakinggan din tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Yan po ay sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And syempre, hindi rin magpapahuli yung ating live audio streaming. Ano po? Pwede nyo rin po kami pakinggan sa inyong mga cellphones, iPhone man yan or Android phone. I-download nyo lamang ang aming PBS radio app sa inyong mga cellphones at iPhones. Ayan. And of course, ngayong araw pong ito, para sa edisyong ito ng Global na Tayo, sususugan po natin itong naging pahayag, ano po, at pahayag ng Department of Tourism na ang sinasabi po ng Department of Tourism na ang tourism industry o yung tinatawag na business and tourism sa Pilipinas ay nananatiling bukas. Yan po ay sa kabila o sa likod ng patuloy na nararamdaman nating patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, pagtaas sa mga basic commodities, and of course, pag sinabi natin pagtaas sa mga produktong petrolyo, kasama na dyan, maapektuhan, siyempre, yung travel expenses ng ating mga kababayan. Land-based man o sabihin na natin sa mga flights, ano po, papunta sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Hindi na sa Pilipinas, maging sa iba yung dagat, okay? So, ano nga ba naging epekto nito sa ating Philippine tourism industry? At bukas nga ba, nananatili nga bang bukas at matatag ang ating tourism industry sa kabila ng mga hamong kinakaharap natin ngayon? Para sagutin ang katanungan na yan, saan pa tayo pupunta? Mismo sa mga stakeholders ng ating tourism industry. Kasi makakasama po natin ano po ang Philippine Tour Operators Association Incorporated. Sino pang dapat nating tanungin dito kundi yung mismong mga nasa on the ground at talagang nagpo-promote at nagtutulak ng tourism industry at yung mapalakas ang industriya na ito para hindi lamang sa economic benefit kundi sa kabuhayan ng bawat kababayan nating umaasa sa tourism sector. Makakasama po natin ang Public Relations Officer at Trustee ng Philippine Tour Operators Association Association Incorporated. Walang iba kundi si Miss Cecil Kimpo. Maganda umaga po, Miss Cecil. Si Ray Sampang ito sa programang Global na Tayo. Good morning, sir. Magandang umaga sa iyo at saka sa mga nanonood at saka nakikinig sa programa mo ngayon. Ay, maraming Salamat salamat. po sa pag-invite ng Filtoa. Opo, kami po, we're very honored and privileged to have Piltowa dito po sa ating programa. Maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa amin. Alright. Okay, sinabi po ng Department of Tourism na business as usual, open for business ang ating tourism industry. Ano po ito sa kabila ng nararanasan nating mga problema, hamon ngayon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Parang domino effect na yan, ano, Ma'am Cecil? Ito nangyayari sa atin ngayon. Yeah. Pero sa gitna ng tumataas na presyo ng langis at hamon sa ekonomiya, paano nga ba nakakaapekto ito sa operasyon
at mga tour packages ng PhilToa members, Ma'am Cecil? Yes. Sir, first and foremost po, labis naming sinusuportahan. We strongly support po ang direction ng Department of Tourism na business as usual pa rin ang mga tourism stakeholders natin. Ang tourism po, ang laki po ng dinudulot sa ekonomiya natin, di ba? Mhm. So, tuloy-tuloy pa rin, lahat bukas pa rin kami, lahat ng hotels, mga airline companies, tuloy-tuloy. Ramdam pa rin po namin, sir, ang steady demand mula dito lalo na sa Pilipinas, no? So meron pa rin, domestic travel is still there, short haul international trips na ngayon yung trend kasi nga nakakatakot na lumabas sa Pilipinas at saka yung mga regional travels. Meron lang po, sir, shift sa travel kasi syempre ang taas na ng gasolina, may price sensitive na ngayon ang mga tuta natin at Mhm. saka siyempre, planadong-planado po. Kasi nga, para, di ba, pag nagplano ka ng travel mo way in advance, mas makakamura ka. So, Mhm. talagang naghahanap na po yung mga travelers natin na mga value for money na mga Mhm. packages. Okay, so they're looking for value for money sa mga packages nila. Pero Mm-mm. ito bang mga ah, tourists natin, both foreign and local tourists, we're talking about both foreign and local tourists. Opo. Hindi ba nagbago ang kanilang the way they spend their money pagdating sa mga Mm-mm. tourism escapades nila, sabihin na natin mga tourism endeavors nila sa kabila nitong Mm-mm. mga nangyayari ngayon? Actually, sir, if you base it nga bago itong nangyari, yung ating crisis, tumataas po yung spending per arrival natin Really, dito really, sa oh. Pilipinas. Oo, so meron talagang demand at saka they spend more yung mga turista natin. But right now, since nga may uncertainty tayo, syempre, 'di ba? Kailangan na nilang magtipid at the same time, andun pa rin yung demand ng travel. But at Mhm. the same time, they're really looking for yung mga value nga for money na mga packages natin na kung Okay. saan masusulit talaga yung kanilang pera Okay. out of travel experience. Okay, when you say value for money, how does a potential tourist maximize Mm-mm. that value of money sa kanilang plano sa Sir, yeah. Maganda po yung question niyo, sir. Like for example, kasi value for money, talagang yan yung pinaka-importante sa panahon ngayon. For example, sa hotel package, pag magbiyahe sila, syempre hindi lang yun, di ba pag sinabi nating value for money, it's just more than just the room, di ba? Mhm. So, hindi lang yung room rate ang gusto mo or kailangan mo ngayon naghahanap na sila, sir, ng bundled packages. Hindi lang breakfast, meron na ring airport transfers, meron na ring dining credit, meron na ring late checkout kasi mafe-feel ng guest na pag buo ang binili niya, mas makakamura siya Mhm. compared po sa tingi-tingi niyang pagbili ng package na yon. Ang Mhm. importante nga ngayon, sir, is value for money, syempre, experiential din, 'di Mhm. ba? Yung hinahanap ng mga turista natin. Alright, just to be clear on this, ano po, Miss Cecil, Opo. ah, nabanggit nyo na parang hindi nagbago yung bilang ng mga turista. We're talking about both foreign and local tourists, especially ngayong Semana Santa at sa mga darating pang mga Mm-mm. mahahabang holidays tulad nito. Pero Mm-mm. what does ano ang role ng PhilToa dito? Mm-mm. Okay, of course nandiyan ang Department of Tourism, pero sabi ko nga kanina, mahalaga na mapuntahan natin yung mga stakeholders at yung talaga mga on the ground who are really promoting or really Mm-mm. pushing na mabuhay itong ating Philippine tourism industry. Lalo-lalo Mm-mm. na doon sa mga MSMEs natin na who are relying dito sa tourism industry. Pero ano yung pinaka-role ng PhilToa para ma-maintain natin ito? Kasi nitong mga nakalipas na mga buwan, I think I believe na nakarating na rin sa inyo ito na ayon sa ilang mga statistics, ayon sa mga ilang reports, nagkaroon pa lang ilang mga inquiries sa Senate yan na medyo mababa pa rin ang bilang ng mga Mm-mm. tourists natin dito sa Pilipinas Yes, compared so. to other Asian countries. Mm-mm.
Yeah. Sir, i-clarify ko lang, no? Siyempre, nagkaroon na ng crisis dito sa Middle East nga, di ba? Nagtaasa na. Siyempre, ang dami na ring changes, di ba? Sa movement ng travel. Of course, may mga cancellations tayo doon galing sa Middle East Mhm. at saka sa European kasi alam naman natin ang hub talaga ng European travelers. Usually, sa Middle East talaga, di ba? They fly through the Middle East. Mhm. Either Emirates, yung mga Qatar. So, we feel the impact ng international tourists, especially na sa mga destinations natin, very Okay. popular destinations like Mhm. Boracay and Yes. Cebu, yung Mhm. mga Siargao. So we feel that because of course the flight cancellations also. And then sa domestic naman, normally yung mga grupo natin coming from the government, 'di ba? Mhm. Especially that our president released an executive order na kailangan tayong mag-control ng cost natin. So Mhm. yung mga big events like yung sa ASEAN because this year is Yes. ASEAN, Mhm. yung mga large-scale events na lang yung matutuloy, but yung mga small ones are online na lang ngayon because everything is uncertain. Mhm. So, sirs, to answer your question, what is the role talaga of PhilToa? So, as a professional organization, sir, no, our role talaga is to promote domestic at saka inbound travel. Okay. So we have around 500 Mhm. members, active members, and these are legit members, sir, ah. Yes. Talagang may business permit, and 60% of that are tour operators. Mhm. So, Mhm. ang laki ng so mga legit, legit businesses. So, what do we do talagang, we promote, we work together with hotels, Mhm. airline companies to deliver the best nga, 'di ba, packages sa mga consumers natin. So, we also do training. Ang daming training ng PhilToa. We have a lot of program. Mhm. Yeah, kasi ang pinopromote namin, sir, dito is responsible local tourism, eh. Yan, 'Di ba? okay. So, we support the local communities. Mhm. 'Di ba? We respect we train, our members, especially nga tour operators, to promote packages na all about sustainable tourism. So, we have the popular destinations like Boracay and Cebu, but we also, sir, promote yung mga new Mhm. destinations, yung mga Mhm. destinations pa na kailangang i-promote talaga, like yung mga sa malalayo nating lugar ngayon, 'di Yan, ba, na okay. wala pa talagang hindi pa sila 100% ready, Mhm. to Mhm. accommodate yung mga Mhm. travelers natin. So we are not only focusing on the big ticket items ng mga destinations, but we want it to be sustainable by also promoting yung mga new destinations natin. Mhm. Ang ganda-ganda po ng Pilipinas, sir, eh. Ang Yan. dami pa po nating pwedeng ma-explore. Oh, yeah. So Yeah. talagang, we have to promote kasi this is also giving opportunities talaga to the local communities. Yan, tama po yung nabanggit niyo, napakarami talaga magagandang lugar dito Yes, sa ang ganda Pilipinas, ano. po. Ako Oo. nga mismo hindi ko pa Mm. napuntahan lahat, eh. Ako Actually din, ilang sir. lugar lang yung napupuntahan ko. Gusto nga pumunta ng one time ng Batanes kaya lang ang mahal ng pamasahe. Yan, Right. speaking of that, how can we explain bakit madalas ang narinig kong complaint, mas mahal pa daw ang maging turista sa ibayong dagat sa labas ng bansa as compared Mm. dito kung magiging turista ka sa Mm. mas mahal daw ang maging turista Mm. dito sa Mm. loob ng bansa pala as Mm. compared sa labas. Kasi for Yeah, example ako, oo. gusto kong pumunta ng Batanes pero nalulula ako sa pamasahe. Gusto kong pumunta ng Oo. Siargao, nalulula ako sa Yeah. pamasahe. Hindi pa Yeah. kasama yung accommodation doon. So, Oo. how can we explain that, Mm. Ma'am Cecil? Actually, sir, we always remind, no, yung mga consumers natin na if they really want to get, the most of their money, 'di ba, when they travel, ang pinakamaganda po is you plan ahead. Mhm. 'Di ba? Mhm. Magplano talaga lagi kasi in advance kasi pag na-arrange mo na yung trip mo way in advance, sir, ang laki kasi ng mura, 'di ba? Ah, Ng lahat 'yon. Even sa airline, pag nag-book ka at least, 'di ba? Ang recommendation talaga 6 months to at least 1 year in advance to avail, the best prices in mhm. terms of seats, 'di ba? Even sa hotel, ako po affiliated po ako sa hotel. Okay. Kumari, magbo-book ka na po next year. May rates na kami pero super baba pa because it's all about supply and demand, eh. Pag wala pang demand, syempre the prices are low, 'di ba? Yeah. Mhm. Mhm. So, yun. So, we advise, our consumers na para hindi magastos, para hindi sayang yung pera, pwede naman possible naman na mag-travel kung saan-saan. But please, always
prepare or plan in advance to get the best deals of yung mga flights, sa accommodations, sa local tours. Yan po, sir. Alright. Pero hindi ba apektado ang presyo ng sabihin natin ng mga plane tickets ngayon? Pati yung schedule ng mga airlines kasi ilang mga airlines na nagsasabi na magka-cut down sila ng travels, Oo. ano po. Yeah. Even I think Philippine Airlines is also trying to secure Yes. jet fuel to maintain yung kanilang regular Yeah. flights. Hindi ba ito nakakaapekto, Ma'am Oo, Ceci? of course, sir, nag-increase talaga because nga of the ongoing, very limited yung supply ng fuel natin. But we also highly recommend our consumers na mas magandang mag-book ka through a tour operator or travel agencies. Why? Kasi sila po, sir, or lahat ng mga tour operators natin, may mga contracted rates po yan. May mga special rates po yan sa mga airline partners, sa mga hotels. So, ang goal ng PhilToa is to really, contract early or negotiate the best packages or the Yun. best rates para they can bundle it na to the consumers na pag binili nila ay mas mura nga compared doon sa diretso ka lang, 'di ba? Yes. Sa airline na mas pamahal ka. So, yun yung value of having these tour operators because they get the best rates from the stakeholders, whether airline, hotels, resorts, saan pa, mga shopping centers, 'di ba? Mga pasalubong centers, usually Okay. may mga best prices yan sila for the tour operators and travel agencies eh. So, very important po sa panahon ngayon, sir, yung mga tour operators natin at saka travel agencies, to ensure that yung money mo na spend for travel is talagang sakto or parang tamang-tama. Okay. So, PhilToa and members of PhilToa, makakaasa yung ating mga tourists, both local and foreign, that you will provide those services to them. Yes, 100%. 40 years na po ang PhilToa, sir. Wow. The Okay. organization, 'di ba? So very credible, 'di ba? And our members consist of, big, small tour operators, hotels, mga major airline, local airlines po, members ng PhilToa. We have Philippine Airlines, AirAsia, Cebu Pacific, mga bus companies. Yeah, so we've been operating or the organization has been very active for 40 years. Our major event is yung Philippine Travel Mart come September. So actually, that is the best platform to get the best deals. Yeah, Yes, if you okay. want to travel within the country. Yeah, parang gusto ko na tuloy magpa-book sa inyo Wow. Yes, sir, bigyan po kita ng entrance, free complimentary ticket. Uy! Ang dami-dami mo po makukuha na deals doon. Alright. Anyway. Ganda. Okay. Sige. So, alright. Now I want to get into some figures, Miss Ceci. Oo. So, sa ngayon, despite this ongoing Middle East crisis sa enerhiya, krisis sa oil, mataas na mga presyo na kinakaharap natin ngayon. Nabanggit nyo kanina, and I would like to confirm this, wala naman kayo nakikitang problema, hindi nag-decrease o hindi humina ang mga bookings ng mga foreign and local tourists. Am I correct? Is that confirmed? As mentioned, I'd like to highlight, of course, naapektuhan talaga, Okay, especially the okay. international arrivals natin, 'di ba? Especially as mentioned, coming from the Middle East and Europe. Especially Alright. those na ang hub nila is Middle East kasi majority naman ng mga flights coming from Europe to Manila is papass through sa Middle East, 'di ba? So you have Qatar Airlines, Emirates, 'di ba? But of course, yung iba na makakapagkuha ng alternative flight arrangement, 'di ba? Not passing through the Gulf airspace, they still continue. Kasi Okay. as mentioned nga, hindi naman, sir, nag-stop yung demand eh. Gustong-gusto pa rin naman ng mga tao That's nice. mag-travel. Yun nga lang, right now, may mga alternatives lang tayo, 'di ba? Oo, nagkaroon lang ng shift din. And in terms naman of domestic tourists, the domestic movement ng domestic
tourism natin, nandiyan pa rin. Okay. Especially from corporate, yung mga grupo natin for meetings, incentives. Although, as mentioned nga, nag-scale down lang yung mga government activities natin because, yun nga, to comply with the executive order, na kung hindi naman necessary or kung pwede pa ma-postpone muna, it's not sir totally canceled eh. It's just postponed eh. So, if everything else is okay na siguro, pag nag-stop na to, Yeah. hopefully, yeah, if everything is back to normal na, babalik naman yung mga grupo, na-postpone lang ngayon. But Alright. I'm sure it will be rescheduled on future dates. Alright. Yeah. Okay, I like the optimism. Miss Cecil, talagang Yeah. I Very like the resilient po. optimism. Okay. Very resilient po ang tourism industry at saka yung tourism stakeholders. Dumaan na po tayo sa maraming challenges, especially ng pandemic. But we're still here, Yes. alive and kicking. That's right, that's right. Pero kamusta naman ang tulong sa inyo, ang assistance sa inyo? May binibigay bang assistance sa inyo ang Department of Tourism? How is the Department of Tourism helping out lalo-lalo Yeah. na sa mga sa PhilTOA at sa mga members ninyo? Yeah. As mentioned nga, sir, talagang we're very grateful sa Department of Tourism natin because, we always communicate with one another, 'di ba? Yung mga stakeholders, they always conduct this parang table meeting, focus group discussion, 'di ba? Consultative table meetings, para to hear out the challenges of the hotels, the airline, the tour operators. So open po yung communication lines between the agencies, TPB, and Department of Tourism. Yeah, para at least, we always plan out on what to do moving forward, especially during these uncertain times. Eh, So siguro- yes, they are very supportive po. That's nice. That's nice to hear. Okay, pero before I let you go, Miss Cecil, I Opo. just would like to know kung gaano karami ang nabibigyan ng livelihood at employment opportunities ng Ang tourism? PhilTOA if you have the figures. Ng tourism, sir, as a whole, I have the Yes. figures ng tourism industry natin. Yes. Well, based on the most updated figures, sir, tourism provides 11.2 million jobs. Wow, okay. Diba? And that's 23% of the total national employment. So that's very significant. That's why we have to support domestic tourism. Biyahe po tayo sa Pilipinas. Ang Yes. ganda-ganda po ng Pilipinas talaga, sir. There's a lot to explore here in the Philippines. Parang gusto ko nang imbitahan si Miss Cecil at ang PhilTOA na magprograma dito sa Radyo Pilipinas World Service Ay, gano'n. to promote Philippine tourism. Yes, we'll be happy, sir. Yeah, Alright. let's all work together, 'di ba? Yes. This is our, this is our country. Kailangan natin i-promote to. Yes, lalo na meron Makapag-compete tayong po tayo globally, sir. Ang Yes. Boracay, ang ganda-ganda. Yes, Yung lalong-lalo Cebu, ang na, pagkain natin. Oo, 'Di ba? lalo-lalo na Siargao. Lalo-lalo na, Cecil, itong ating programa, narinig tayo all over the world through the shortwave facilities of Voice of America. So, Yes. napakagandang opportunity to work together with PhilTOA para Yes, this ma-promote is, natin ito. Biruin mo, more than 11 million Yeah. Filipinos ang nabibigyan ng trabaho nito. Okay? Yes, Napakalaki. yeah, oo, Kung lalo pa talagang, nating yeah. mapapalakas ito, who knows, baka pumalo pa yan ng 15 to 17 million. Di ba? Oo, sir. Ang dami pang mag-open ng mga hotels, mga resorts, Yes. ang dami pang mga tour operators ngayon. In fact, ang dami naming application ng mga new members, sir. Wow. So again, it's very alive and yung tourism kasi, it's really it's very sustainable eh. 'Di ba? Kasi may local communities tayo, 'di ba? Local community experiences kasi hinahanap natin ngayon, sir eh. So ang daming local experience na pwedeng i-offer both sa local at saka sa international tourists natin. Yeah. Well, with that, Miss Cecil, maraming salamat, and I do really appreciate the optimism and the optimism of PhilTOA, and of course the resilience of our tourism industry dito sa Pilipinas. Maraming we salamat. just have to keep the faith, sir. Yeah. And, keep the faith and everything will be okay. Well, thank you very much. We will be doing that, and seryoso kami ni Step na after hearing you and the optimism level and the resilience of PhilTOA and the tourism industry, we Yes. are really considering it to invite you
na magkaroon Thank tayo you, ng sir. Thank you collaboration for the dito sa World support. Service. And Yes. and on behalf of Philtoa, thank you for the invite. And we hope to see you again. Yes, yes, we will. We will see you again. Thank you Yes, very thank you, much, Miss sir. Cecil. Thank you, thank you. You're welcome po. Bye-bye. Gabay, si Miss Cecil Kimpo po, ang Public Relations Officer at Trustee ng Philippine Tour Operators Association Incorporated. Yan, biruin nyo, more than 11 million Filipinos ang ika nga po nakikinabang, ibig sabihin na employ ng ating tourism industry sa Pilipinas. Okay? 11 million. So napakahalaga po na mabigyan natin ng sapat na atensyon at kaukulang suporta ang ating tourism industry. Kasi ang pagdating po sa tourism industry, ano yan parang ripple effect. Hindi lang naman mga airline companies ang nakikinabang diyan, nagkakaroon ng revenue, hindi lang yung mga tourism operators ang nagkakaroon ng revenue. Sama-sama na po yan pagdating sa logistics, yung mga transportation, yung mga inter-island shipping, nakikinabang yan, lalo na kung yung mga turista gusto ng island hopping, yung mga tindahan, yung mga ordinaryong tindahan, lalo na yung mga gift shop, mga tourism gift shop, nakikinabang dyan, nabibigyan ng trabaho. Yung mga restaurant, nabibigyan ng trabaho, di ba? Lumalaki ang negosyo, lumalaki yung binibigyan ng trabaho, natadagdagan ng employment. And of course, yung accommodation. Yung nga sinasabi ni Miss Cecil na marami pa ngayon ang nakadinya ngayon na gusto magpa-accredit sa kanila ng mga hotels at mga accommodations dahil lalo pang lumalago. Ito'y sa kabila ng nararanasan nating hamon dahil po dito sa Middle East crisis na to sa patuloy na pagtaas. Merong apekto, merong mga nag-hold back ng konti dahil nga po sa restriction ng mga flights, and of course yung pong medyo mabigat na sitwasyon ngayon, lalong-lalo na pagdating sa usaping enerhiya o oil crisis. Pero hindi na ibig sabihin yun na totally canceled na yung mga trips na yun. They just suspended it, pero naghihintay lang siguro ng tamang pagkakataon para ituloy yung kanilang pagbisita dito sa ating inang bayan. Lalo-lalo na yung ating mga local tourists, no? Hindi lang mga foreign tourists. Dapat nagko-concentrate din tayo sa ating mga lokal na turista. At mahalaga yung pagpaplano ng inyong pagiging turista sa pagbisita. Okay, take advantage siguro nung di ba? Nung mga discounted airfares, yung mga wag kang pupunta ng peak season. Yung parang medyo hindi masyadong malakas ang demand, para medyo may mga discount pa. Okay? Yan. Pero dapat sana pero isa 'yung sa napansin ko, at hindi lang ako, marami nakakapansin, bakit nga ba mas mahal ang pamasahe dito sa loob ng Pilipinas kumpara mo sa labas ng bansa kung gusto mong maging turista. Mas mura sa Vietnam, mas mura sa Thailand, 'di ba? Mas mura sa South Korea. Pero pag pumunta ka ng Batanes, kamahal ng pamasahe. Pag pumunta ka ng Siargao, ng Cebu, kamahal ng pamasahe. So, baka kailangan lang sigurong baguhin yung schedule. Sabi nga ng Philtoa, baka kailangan lang baguhin ang schedule para makahanap tayo ng mas reasonable na presyo. Okay, mula sa Philtoa, mula sa tourism industry, dadako naman tayo ngayon dito sa PhilHealth. Dito tayo sa PhilHealth dahil ito ay may kinalaman, itong panayam natin sa PhilHealth ay may kinalaman po dito sa tinatawag na pansamantalang tigil-singil ng premium contribution. Okay? Pero unahan ko na po kayo ha, ang sinasabi ho kasi ng PhilHealth, nauunawaan naman po ng PhilHealth yung panawagan para sa pansamantalang tigil-singil bilang relief sa publiko. Ito ay bilang bilang alinsabay na rin dito sa dineklarang State of National Energy Emergency o yung sa ilalim ng Executive Order 110. Pero para malaman natin ang buong detalye nito, kasama po natin ngayon, walang iba kundi ang ating laging nakakatuwang dito sa ating programa. Every time na makakausap po natin ng PhilHealth at hindi tayo pumapalya dito, lagi natin siyang kasama. Walang iba kung hindi si
Dr. Israel Francis Ispargas, ang ating Senior Vice President at Health Finance Policy Sector and Spokesperson ng PhilHealth. Magandang umaga po, Dr. Ish, at welcome muli sa programang Global na Tayo. Si Ray Sampang po ito. Dr. Ish? Yes, hello. Kuya Hello, Ray, can Dr. you hear Ish. me? Good morning. Good morning. Yes. Magandang umaga, Kuya Ray, at magandang umaga rin po sa lahat ng ating tagapakinig at taga-subaybay. Ako, thank you very much, Dr. Ish. Maski na Miyerkules Santo, pinagbigyan mo pa rin kami dito sa ating programang Global na Tayo. Thank you very Anytime, much. Kuya Ray. Thank you anytime. very much. Alright. Pag-uusapan natin itong panawagan para sa pansamantalang tigil, singil ng premium contribution. Marami po kasi nananawagan ng pansamantalang tigil, singil ng premium. Pero may papatupad po ba ito? O kung hindi man, bakit hindi ito maipapatupad? Well, gaya nga ng nabanggit mo, ay kami naman ay nakikiisa doon sa panawagan ng ating Pangulo ng pagkakaroon at pagdedeklara ng National Energy Crisis Emergency. Mhm. At ganoon din nga po doon sa lahat ng naaapekto ng mga kasalukuyang pangyayari, no? Pero ang isa sa talagang pinapatupad ng PhilHealth at patuloy na ipapatupad kahit mayroong mga ganitong krisis ay ang patuloy na pagbibigay ng ating mga benepisyo sa ating mga miyembro, lalong-lalo na kung ito ay sa panahon ng pagkakasakit or even kahit walang pagkakasakit pa doon sa ating mga primary care program. Mhm. At yan po ay patuloy nating ibibigay sa ating mga miyembro at patuloy rin po tayo ng pagbabalangkas at pag-aayos ng ating mga benepisyo. At sa pagpapatuloy ng ating serbisyo na ito, Kuya Ray, syempre kinakailangan din natin ng sapat na pondo para masigurado na sa panahon ng pagkakasakit, ang ating mga miyembro ay matutulungan natin. Kung kaya't very important ang patuloy na kontribusyon. Alam naman po natin na ang ating PhilHealth ay sa contribution nabubuhay. Mhm. Kontribusyon ng ating national government para sa mga walang kakayanang magbayad Mhm. at kontribusyon nating mga direct contributors kung tayo naman ay may kakayanang magbayad or tayo ay employed or merong mga trabaho or meron tayong mga business or negosyo. Kung kaya't sa ngayon po ay tayo ay nakikipag-usap sa ating mga economic managers ng ating pamahalaan at naghihintay ng gabay mula sa Malacanang kung ano ang magiging kasagutan dun sa panawagan na itigil muna ng pansamantala ang kontribusyon. But, Kuya Ray, Yes. kung sa ngayon po na hindi pa namin ito itinitigil, ay meron nagpatupad naman tayo kung matatandaan po ninyo nung para matulungan din ang ating mga empleyado, yun pong waiver ng interest Okay. ng Ay, mga missed condonation? contributions. Opo, yung mga hindi nakakabayad ng premium contribution, ay wini-waive muna po natin yung interest kasi nasa batas po na pag hindi tayo nakabayad ng kontribusyon, para sa employed sector, may 3.5% monthly na penalty or interest. Para naman sa self-employed is up to 1.5%. So sa ngayon po, yan ay patuloy nating ipinapatupad yun pong waiver of interest for missed premium contribution. Okay. So sa ngayon, just to make it clear, no, Dr. Ish, sa ngayon pinag-aaralan pa based na rin sa magiging feedback ng economic managers natin kung ipupush o ipapatupad itong pansamantalang tigil singil sa premium contribution ng PhilHealth. Pero as of now at pinapatupad yun na ito yung condonation, yung penalty condonation. Ito yung kasalukuyan pa rin pinapatupad hanggang ngayon. Pag sinabi natin condonation, ito yung mga hindi kagad nakapagbayad ng kanilang PhilHealth contributions both from the member and yung kanilang employer. Tama po ba yun? Yes po. Tama po kayo dyan, Kuya Ray. At yan po ay sinimulan natin ngayong taong ito, actually no mga around February po natin na ipatupad ito, na kung saan yung mga merong may missed premium contributions ay wini-waive po natin yung interest. So akin nga pong hinihikayat yung ating lahat ng mga employers na merong missed premium contributions, yun pong mga self-employed na merong missed premium contributions na makipag-ugnayan na sa mga opisina ng PhilHealth para po mai-apply sa kanila or makapag-apply sila nung pong waiver of interest. Okay. Pero Wait, Kuya wait. Ray clarify ko lang,
yun pong missed premium contribution ay kailangan pa ring bayadan. Okay. Yun pong interest lang ang wini-waive natin. Interest lang. Pero gaano po ang ano nito, yung span ng period ng condonation nito, Dr. Ish? Missed premium contributions po simula 2013 hanggang 2025. Wow, So, 2013 hanggang opo, 2025. Opo, Mahaba medyo matagal po 'yan. Oo. So, sa ngayon po kasi ay kasi simula pa lang naman ng taon, so tinitingnan natin na wala pa halos nagmi-miss ng premium contributions. At hinihikayat natin patuloy nga silang magbayad. So, yun pong 2013 up to 2025 na missed premium contributions ay maaari po nating ma-waive ang interest at pag-uusapan din po or manenegotiate kung gaano nyo katagal babayadan yung missed premium contributions. Liwanagin lang natin yung Dr. Isha, tama yung sabi mo. Yung ano lang yung penalty lang ang hindi babayaran. Pero yung mismong premium dapat bayaran. Yes po, opo, yung pong missed premium dapat bayadan yon. Yun lang pong interest ang ating pong ine-negotiate para po siya ay ma-waive. Ayun. Kabilang ba dito ang mga overseas Filipino workers? Kasama po sila po kasi is under either employed or under po sila ng self-employed or yung pong self-paying, especially po kung sila ay land-based, sila po ay mga self-paying. Kung sila naman po ay sea-based, sila po ay under the direct contributors kasi meron silang mga manning agencies. So kung halimbawa, meron pong mga manning agency na hindi nakakapag-remit ng kanilang premium, may mga missed premium sila, pwede po dapat makipag-usap yung kanilang mga manning agency para po matanggal yung or ma-waive po yung interest. Ayun. So paano ang sistema nun, Dr. Ish? Para sa mga OFWs, lalo na yung land-based. Kung halimbawa po na sila ay employed or under the manning agency, yun naman pong mga manning agencies ang makikipag-usap kasi yun naman po ay automatic na kinakaltas yung mga premium ng ating mga sea-based migrant workers. So, at ang nagre-remit po ng premium nila is yung pong ating mga yung pong employer. So, dapat po yung employer ang makipag-usap po sa atin para po ma-negotiate yung waiver of interest. Paano po yung mga land-based natin, lalo na yung mga OFWs natin? Yung po mga land-based natin, kanya-kanya po silang pakikipag-usap sa atin sa PhilHealth para po kung meron silang missed contribution ay man-negotiate po kung gaano katagal nilang babayadan yung missed premium contribution at yung interest kung gaano po kalaki yung matatanggal natin. If they are nasa abroad, active OFW sila abroad, how can they do that? Pwede naman po yung kanilang mga representative na nandito sa atin sa Pilipinas. Opo, pwede po sila ang makipag-negotiate sa atin. Or yun po, pwede po naman na through the online, kaya lang inaayos pa lang po natin siya through the portal. Pero sa ngayon po, yun po kanilang mga kapamilya or kamag-anak na nandito sa atin. So maliwanag, kailangan pa ba nila ng special power of attorney or something to allow them to transact for them? Yes po, kasi medyo kaperahan po yung pag-uusapan. Opo, so meron po mga gano'n na kailangan na you're being authorized to negotiate for him or for herself para po doon sa pagdating sa premium contributions and the waiver of the interest. Okay. So ang inaantabayan na lang talaga natin dito, Dr. Ish, yung magiging sagot o feedback from the economic managers tungkol dito sa pansamantalang tigil-singil sa premium. Kumbaga yun na lang inaantabayan na natin. When do you expect na magkaroon tayo ng feedback o answer mula sa mga economic managers? Pinag-aaralan po ng ating economic managers at ng ating gobyerno because hindi lang naman po ang titingnan din nila ay yung pong operasyon ng PhilHealth in all scenarios, but of course, yun pong kabuuan ng scenario na ito, kung ano magiging epekto sa korporasyon, sa benepisyo, magiging epekto sa mga tao, and of course sa pangkalahatan po. So but I'm pretty sure ito po ay tinitingnan na ng ating mga economic managers. We are also preparing the actuarial projections for all scenarios po para pag tinanong tayo kung ano sa tingin natin ang magiging epekto sa atin, ay ito po ay mabibigay natin ng datos. Naunahan ako ni Dr. Ish doon sa tanong ko na yan, yun sinagot na niya, no, yung actuarial life kung sakasakaling mag-go signal ng economic managers. Pero
Gano katagal? Ano yung span yan? Kung halimbawa mapapayagan na economic managers, yung pansamantalang singil, ilang buwan yung pansamantalang tigil singil na Sa yan? ngayon po, Kuya Ray, wala po akong masasabi because again, kasama po yan sa pag-aaral. Kung halimbawa, kasi hindi rin naman natin alam kung gaano po katagal ang itatagal nitong ating sitwasyon sa ngayon. Kung kaya't kasama po yan sa magiging inintay nating gabay Mhm. mula sa ating economic managers at sa Malacanang. Kaya mahalaga na mapag-aralan lalo na yung actuarial Yes. life, ano? Kung anong magiging Opo, epekto opo. nito. Kung sabihin na Nakatutok 3 buwan. Nakatutok po ngayon ang Oo. ating actuarial team to check on all the scenarios kung ano po ang pwedeng may advice. Alright. With that, Dr. Ish, maraming salamat sa oras na pinagkaloob mo at paglilinaw dito sa usaping ito. Napakalaga po ng paglilinaw at pagbibigay ng tamang impormasyon tungkol dito. Ano po? Maraming salamat, Dr. Ish. Maraming salamat, Kuya Ray. Maraming salamat. Magandang tanghali. Thank you very much. Ang ating pong spokesperson ng PhilHealth, spokesperson at the same time Senior Vice President and Health Finance Policy Sector ng PhilHealth, walang iba kundi si Dr. Israel Francis A. Pargas. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipilit na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Naway nakapagdulot po kami, nakapagsilbi kami sa inyo, nakapagbigay ng serbisyo publiko sa mga usapin, lalo-lalo na sa mga serbisyo ng gobyerno. Tayo natutuwa at nakausap natin ng PhilTOA, Philippine Tourism Operators Association of the Philippines, PhilTOA, hinggil dito sa estado ng ating tourism industry sa kabila ng hinaharap natin mga pagsubok ngayon. Lalo-lalo na sa Middle East, sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. They're very optimistic and still resilient sa kabila ng mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa at sa buong mundo. And of course, ang PhilHealth. Malinaw po ang sinasabi ng PhilHealth. Yung panawagang pansamantalang tigil singil sa premium contribution, narinig na po yan ng PhilHealth at ina-actionan na ng PhilHealth, pero kinakailangan po kasi dumaan muna yan sa proseso at isa sa mga prosesong pagdadaanan yan maidulog yan sa mga economic managers natin para mapag-aralan pong mabuti kung ano ang magiging epekto sa actuarial life ng PhilHealth. Pag sinabing actuarial life, in short, sa layman's term, kung ano ang magiging epekto sa pondo ng PhilHealth kung magkakaroon man ng pansamantalang tigil-singil sa premium contribution. Kasi hindi lang naman natin pinag-uusapan dito 1 buwan o 2 buwan. Depende po yan sa magiging desisyon ng mga economic managers sa pag-aaral. Baka tumagal ito ng 6 months, 4 months, or 6 months. So, mahalaga po kasi yung patuloy na contribution ng mga PhilHealth members para umikot ang pondo at magpatuloy ang mga serbisyo at programa ng PhilHealth. Halimbawa, yung pagdadialysis, yung mga C-package, at iba pang mga serbisyong binibigay ng PhilHealth. Yung nagbibigay din sila ng pondo para sa tinatawag na zero billing or yung zero balance billing o no billing. Kasama rin, may pondo rin doon ang PhilHealth. So pinag-aaralan pong mabuti ng mga economic managers yan. Pero hindi po pwedeng sabihin na hindi nila yan ina-actionan. Ina-actionan nila, narinig na po nila yung panawagan na yan at ina-actionan na nila through first consulting it with economic managers, kasi hindi naman basta pwede magdesisyon lang ang PhilHealth na mag-isa dyan. Kasi PhilHealth is a GOCC, Government Owned and Controlled Corporation. Okay, so may pagdadaanan pong proseso yan. Pero optimistic naman tayo na maaprubahan naman yan at ready naman daw po ang PhilHealth na ipatupad kung ano man ang magiging desisyon sa pansamantalang tigil-singil sa premium contribution. Pero yung condonation, tuloy-tuloy po yan. Tuloy-tuloy yung condonation program nila sa penalty. Kung hindi pa kayo nakapagbayad ng inyong PhilHealth premium, gano'ng katagal? 2013 to this year? 2026 up to this year? Kung hindi kayo nakakabayad, may penalty yon, may ano ba tawag dito? May penalty yon, may surcharge. Yung pong penalty, yung surcharge, yun ang hindi nyo babayaran. Pero yung premium, yun ang inyong babayaran. Okay? So maliwanag po yan. Ngayon, para sa mga karagdagang impormasyon tungkol dyan, pwede po kayo pumunta sa website ng PhilHealth o pwede rin kayong makipag
ugnayan sa PhilHealth, tumawag kayo dito sa mga tama ba to, sa mga numbers na ito, 0968-865-4670, 0917-127-5987, or sa 0917-110-9812, o kaya sa kanilang website www.philhealth.gov.ph, o sa Action Center nila, yung Action Center at philhealth.gov.ph. Maraming salamat po. Ay, may paalala po ako ang Radyo Pilipinas World Service, hindi nyo po in observance of the Lenten season, sa paggunita at pagbibigay halaga po ng Radyo Pilipinas World Service sa Semana Santa, wala po tayong shortwave broadcast at live audio streaming April 4 and 5. Okay? April 4 and 5. So, off the air kami, shortwave broadcast, hindi nyo kami mapapakinggan. Gayon na rin sa ating live audio streaming, April 4 and 5. Magbabalik po ang regular broadcast ng Radyo Pilipinas World Service April 6 na, So, yan po ay bilang pagbigay gunita at pagpapahalaga sa observance ng Semana Santa. Pero tuloy-tuloy po ang aming mga contents sa Radyo Pilipinas World Service Facebook page. Ang tabayanan po niyan, tutukan niyo yan yung mga Facebook page content namin sa Semana Santa. Yung pong mga video documentaries na ginawa po ng staff ng Radyo Pilipinas World Service. Isa na po diyan yung award-winning video documentary na Hope in the Midst of Darkness. Nanalo po yan ng Best News Documentary noong 2022 sa Catholic Mass Media Awards. Ang tabayanan po nyo yan, Hope in the Midst of Darkness. Kasama pa yung iba pa nating dekalidad na mga video documentaries tulad ng Kwaresma, Hamon sa panahon ng pagbabago. Maganda rin po yan. Yung biyaya ng pagbabago at yung haplos sa ngalan ng Diyos. Okay? Marami pa ho. At tabayanan po nyo lahat yan. Yung mga video documentaries na yan na ginawa ng Radyo Pilipinas World Service para po mapanood ninyo sa ating Facebook page sa Radyo Pilipinas World Service. Again, maraming salamat po. Magkarinigan tayo muli Monday, April 6 na. Ayan. Maraming salamat po at ingat po sa mga babiyahe patungo sa inyong mga probinsya. God bless you all. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.